Hindi siya permanentong magagamit niyo, pwede mo siyang pwede niyo siyang ihinto kung hindi niyo na gusto or hindi niyo na hindi na kaya ng katawan ninyo or sa tingin niyo is pag itong method nito ay hindi the best sa inyo. Una is yung condom. Di ba yung condom, sinabi ko siya sa temporary or reversible methods kasi nga pwede mo siyang ihinto, pwede mo siyang itutuloy. Pangalawa, pills, pwede mo din ihinto, pwede mo din siyang itutuloy. Pangatlo, injectable contraceptives. Pang-apat, implants. Pang-lima, IUD. And pang-anim, fertility awareness methods. Yung pinaka-common sa atin yung condoms kasi ito yung pinaka-nabibili natin talaga sa mga convenience stores at nahihingi natin sa mga health centers. Sa paggamit ng condom, alam ko naman na hindi tayo, aware naman ako na marami na kayong or nakagamit na kayo siguro ng condom or alam nyo kung ano mismo yung condom na tinutukoy ko. Yung condom na tinutukoy ko is yung protection para maiwasan yung mga sinasabi kong unintended pregnancy para hindi mabuntis yung babae o kaya hindi magkaroon ng unintended pregnancy o yung pagbubuntis na hindi natin pinagsanuhan. Yung sinasabi ko namang pills, ito naman iniinom ng mga babae para hindi sila mabuntis. Pangatlo, yung mga injectable contraceptives, ito yung mga tinuturok, yung mga implants, ito naman yung nilalagay mismo sa ari ng babae, yung mga IUDs and fertility awareness method, yung mga fertility awareness method, ito yung mga ginagamit natin like mga calendar method. Yun yung mga temporary. Yung mga nabanggit ko temporary, ibig sabihin pwede siya ihinto, pwede siya ituloy. Ito naman yung permanent. Itong permanente na ito, vasectomy para sa mga lalaki. Merong bubuntingin sa taas ng ari ng lalaki sa loob yun mismo. Ito ay isang operation para wala nang lalabas na egg cell kapag sila ay nakikipag-sex sa mga kasama nilang babae. And sa mga babae naman yung female sterilization. Ito yung mga pinuputol ng mga ovary, mga fallopian tube. For example, may isang babae, nabuntis siya, tapos mga anak na siya, and nakita, nag-decide siya pati ng asawa niya na kung pwede ba putulin na lang yung ovary niya o yung fallopian tube. Kapag pinutol kasi yung ovary o fallopian tube, mataas yung risk na hindi na mabubuntis yung babae. Pero yun, hindi siya basta-basta ginagawa ng doktor. Kailangan yung desisyon mismo ng babae at ng kanyang asawa. Meron namang pagkakataon na nagkaroon ng cancer yung babae sa kanyang ovary or fallopian tube at kailangan talagang putulin, so ginagawa din yun. So mababa na yung risk mababa na yung chance ng babae na mabubuntis pag pinutol yung isa doon. Kasi dalawa na yung fallopian tube ng babae, dalawa na yung ovary. So minsan kapag puputulin yung isang ovary, puputulin yung isang fallopian tube, meron pang isang ovary, meron pang isang fallopian tube, pero yung chances na mabubuntis ang babae, mababa na. Yung sinasabi ko na yung wala na talagang chance mabubuntis, pag pinutol yung dalawang ovary, pinutol yung dalawang fallopian tube, wala na talagang pag-asa nun. Kasi nga, sa ovary kasi gagaling yung ating egg cell. Sa appropriate method nakadepende ito sa personal health ng tao, yung preferences and yung reproductive plans. So counseling from qualified healthcare provider is important. So napakahalaga kapag plano tayo mag-family planning na pumunta tayo sa ating mga healthcare provider. Ito yung mga doktor, ito yung mga counselor natin sa mga health center. Doon tayong pumunta para mapagplanuhan siya ng maayos. Kasi kapag tayo lang sa bahay, hindi kasi sigurado kung tama ba yung family planning na napili natin or alam pa natin talaga kung ano yung family planning na sinusubukan natin. So mas maganda pa yung pag may kinakausap tayo mga doktor sa ating health center o sa mga counselor. Then next is, huwag tayo maniniwala sa mga misconception. Sa mga misconception. Example, pag gumamit pa ako ng pill, gumamit ako ng condom, nagpa-inject ba ako, hindi na ba mababaog na ba ako? Kaya hindi na ba ako, permanente na ba ako hindi makakaanap? So mga dami mga misconceptions na ganyan. So katulad ng sa nabanggit ko sa taas, mga
condom pills, injection contraceptive, implants, IUD, and fertility awareness methods, yun ay irreversible. Pwede mo yun ihinto at pwede mo yung gamitin at pwede mo yung ihinto. Hindi po yun nagkukos ng pagkabaog sa isang babae o sa isang babae. Ang permanente lang po natin yung sinasabi kong operation, yung vasectomy para sa lalaki, may pinupulong sa taas ng batas-ari, then yung penile sterilization, yung pagkabaog ng ovary at yung fallopian tube. Yun lang po yung permanente pagkabaog. Kapag natanggal po completely. Then, mahalaga din isipin na yung family planning ay hindi lamang responsibilidad ng mga babae. Kasi ang family planning po ay yan ay responsibilidad ng parehong babae at ng lalaki. Kasi yung mga lalaki pwede silang mag-participate, pwede silang gumamit ng contraceptive. Ito yung sinasabi ng condom. Sino ba gumagamit ng condom? Yung lalaki, di ba? So, yung family planning na tinutukoy natin hindi lang sa babae na pupunta, katulad sa pag-inom ng pills, ay hindi pa na lang ng pills, ganyan. Pwede din mag-participate ng lalaki, pwede siyang gumamit ng condom para maiwasan yung mga unintended pregnancy. Then, pangalawa, yung mga lalaki, pwede silang hindi babae lang yung magde-decide sa family planning. Kasama din yung mga lalaki. Pag sinabi natin, ay gusto lang natin yung mga yung temporary na methods lang, o kaya gusto natin yung mga permanent methods lang. Hindi lang yung babae ang gagawa ng desisyon, kasama yung lalaki mismo. And pwede din i-consider ng mga lalaki yung pagbabasectomy pag wala na talaga silang planong magbuntis or mga anak pa ng marami. So, mahalagang tandaan, no, yung mga condoms, pwede natin maiwasan yung mga unintended pregnancy at yung mga transmitted infection, sexually transmitted infection, ang tinatawag nating STI. So, hindi lang, no, ang condom is para sa maiwasan natin yung unintended pregnancy. Pwede natin maiwasan yung mga sakit na makukuha natin kapag nakikipag-sex tayo. For example, yung mga HIV, Hep B, yung mga ganyang mga nakakahawang sakit pa lang pag nagsisex ang dalawang tao. So, saan ba tayo makakapunta kung gusto natin magkaroon ng family planning? So, pwede tayo pumunta sa mga health department, no, like family planning, one-stop shop clinic na nag-offer ng consultation, counseling, health education, and various natural short-term, long-term, and permanent family planning services. So, pwede tayo pumunta sa ating mga health center para magkaroon ng consultation sa ating mga healthcare provider. So kung gusto nyo magkaroon ng family planning, no, huwag basta uminom o gumamit ng mga contraceptives at mga na pinanggit ko sa taas dahil ang mga recommendation na ito ay hindi basta-basta ginagamit kasi pag sinabi natin condoms, hindi natin sure kung ito ba yung the best sa atin para sa family planning. Hindi natin alam na kung ito yung the best sa ating family planning kasi di ba may mga katulad sa mga gamot na iniinom, mga side effects yan. At sa mga babae, alam niyo yan, kapag tayo na kayo na pumunta sa health center, mag-iinom kayo, may pinapa-inject kayo, at iba yung side effects sa katawan nyo. So mga ganyan, irreversible siya, pwede nyo siya kapataggal. Then, pwede nyo, hindi nga pa ang gamot na ito. So pwede kayo kumanap ng iba pa methods ng family planning. So mahalaga pa rin talaga na magpakonsulta, no, sa ating health center and qualified healthcare provider para malaman kung ano ang ito at itas para sa atin. So family planning is not about about giving you the correct information so you can make an informed decision about your family health and future. So sa family planning daw, hindi ito pero ito'y nakamatulong para magkaroon kayo ng sapat na informasyon para magkaroon kayo ng kalayaan para makadecide para sa inyong pamilya. So ngayon, ano ba yung tamang basing ng sa pagbubuntis? Ang sabi kasi ng DOH natin, ideally mas maganda pag nasundan yung panganay ng at least 2 years. For example, meron kayong panganay, susundan nyo siya after 2 years. Pero ay recommendation ay yun yung at least natin po yung recommendation ng DOH at least 3 to 5 years. Bakit 3 to 5 years? Kasi nga
para naman, kasi sa babae kasi, pag nanganak sila, hayaan natin silang magkaroon. Mag-heal muna yung katawan nila, gumaling muna yung katawan nila, mag-recover yung katawan nila. Sa susunod na magiging anak, para maiwasan natin yung mga komplikasyon, katulad ng mga health issues natin, mga mababa yung timbang, premature pregnancy, ganyan. Sabi ko, And para ito po sa sa inyo, para naman magkaroon kayo ng ano time, mag-recover financially, magkaroon kayo ng time sa ulit ng anak, at magkaroon kayo ng plano, magandang plano para sa edukasyon at kinabukasan ng mga anak ninyo. So, yun lamang po sa araw na ito. Sana mayroon kayong natutunan. Kung may mga clarification po kayo or mga tanong, pwede po kayong bumisita sa clinic at ipaliwanag ko po sa inyo yung mga hindi nyo pong naiintindihan. Maraming salamat.